Ganyan ka, hindi komportable pag nakaangkas ka. So, dito pwede sa may mga, may mga jag balls. R66R, wala kang talo sa kanila, parehas silang panalo eh. The hottest middleweight sport bikes ang gagawa natin ng head-to-head comparison ngayon, ang 2019 Yamaha R6 and 2024 Kawasaki ZX6R. Since 1999 nung nilabas nila yung Yamaha R6, ito na yung naging favorite middleweight sport bike ng mga riders and ng mga racers dahil sa performance nito and sa looks niya. Marami siyang na-revolutionize when it comes to 600cc sport bikes, and noong 2017 nirelease na nga locally ang Yamaha R6 and talagang nag-boom siya, dami may gusto. But nung nilabas siya, medyo pricey. 749K yung presyo niya, kaya hindi lahat na-afford ito. Nung time na yun, wala siyang kalaban. But fast forward, 2018, late 2018, nung November, nilabas naman ng Kawasaki ang ZX6R. Dahil doon, nagkabaligtad na, naging best-selling middleweight sport bike na ang Kawasaki kasi nung nilabas nila yung 2018 ZX6R, 629K lang ito, so malaki yung difference kaya mas maraming naglipatan sa ZX6R. Pero ngayon nilabas na yung 2024 ZX6R, may konting upgrades, tumas na yung presyo niya, 707K na, so konti na lang yung difference. Tapos si Yamaha R6 naman nag-stop production na noong 2020, pero yung price niya ngayon medyo bumababa na, so medyo naglapit na yung presyo nilang dalawa. Kaya sila yung perfect gawa ng comparison, and wala na rin namang kalaban sa middleweight ngayon masyado kasi nag-stop na rin ang Honda at ang Suzuki. Nag-stop na rin gumawa ng middleweight bikes na nasa 600cc displacement. Powered by a 599cc with 68mm bore by 42.5mm stroke. Meron siyang 123.5 horsepower and 67 Nm of torque. Si ZX6R naman ay merong 636cc engine, 67mm bore by 45.1mm stroke. Meron siyang 126 horsepower and 70 Nm of torque. Pero dahil nga siya ay mas malakas ang stroke, ang RPM lang niya ay nasa 13,000 RPM redline, while si Yamaha R6 ay merong 16,000 RPM redline. Kaya mas screamer si R6 dahil sa kanyang lower stroke. Pero itong 2024, dahil sa Euro 5 emission at compliant na siya ng Euro 5 emission restriction, medyo bumaba na ang kanyang horsepower. Naging 126 horsepower and 70 Nm of torque na lang versus the previous 2023 and below ZX6R na merong 130 horsepower and 71 Nm of torque. At mas mataas din ng 500 RPM ang previous ZX6R. Pagdating naman sa suspension, yung front KYB forks ni R6 ay 43mm na same kay Yamaha R1. Pagdating naman kay ZX6R, naka 41mm Showa forks lang siya. So mas mataba yung forks ni R6, meaning mas stable ang kanyang handling as mas rigid. So ito yung adjustment ng KYB forks ni R6, same kay R1. Both forks ay merong preload, tension, and compression. Maging sa right, ganun din. Kay ZX6R naman ay may separate function forks. Sa kaliwa yung preload, and sa kanan naman yung adjustment ng tension and compression. When it comes to rear shocks, pareha sila may adjustment ng compression, preload, and rebound. Dito naman yung adjustment ng suspension ni ZX6R. Dito yung compression, preload, and rebound. When it comes to brakes, naka 4-piston radial caliper si R6 na parehas din ng gamit ni R1. Kay ZX6R naman ay naka 4-piston Nissin radial calipers. When it comes to styling, na-inspired ang R6 kay Yamaha R1 kasi naunang nilabas ang latest na Yamaha R1 noong 2015. And then noong 2017, na-inspire siya sa design ni R1 kaya meron din siya ditong parang arrow sa gilid, kanyang rear fairings. Tapos sa front fairing niya, same din yung shape na parang letter M. Same kay R1 pero mas sharper yung ginawa nila dito kay R6. And pati yung DRL, halos hawig. Meron silang parang kilay. Same sila ni R1. Pero this time, mas ginawa nilang sharper and mas slim yung body ni R6. When it comes to tank naman ni R6, parehas sila halos ni R1 na merong ventilation dito. Tapos may garnish dito sa harapan. And ito yung kanyang tangke. Halos kakorte rin nung kay Yamaha R1. Pagdating naman kay ZX6R, yung looks niya binago na sa 2024.
mas naging aggressive. So nilagyan na lang mas maraming pangil. Mas naging matulis na rin yung kanyang ram air intake. Lumaki yung pangil niya dito. At naging mas singkit na yung headlight niya, which is mas maganda tingnan ngayon. Mas naging modern at mas lumapad na yung front face niya. Pagdating naman sa tail section, yung taillight naman ni R6 ay same pa rin kay R1. Pero this time, iba yung kanyang rear fairing. Pero halos kahawig din naman ni R1. Yung rear section naman ni ZX6R, same sa 2018 ZX6R. Halos walang pinagkaiba, pati yung taillight. Pares na pares lang din. Yung seat, pares lang din sa previous generation. And pati yung tank niya, pares lang din. When it comes sa instrument panel, kita naman natin na basic lang ang panel ni Yamaha R6. Meron siyang tachometer dito. Meron siyang shift light. Kita mo yung red line niya, hanggang 16,000 mahigit na RPM. And meron siyang riding mode, traction control, ABS. Sa ZX6R naman, naka-TFT na siya. Same sa mga Kawasaki TFT. Tapos may riding modes din. Same silang may quick shifter, upshift only. So mas modern looking si ZX6R. Seat height naman ni R6 ay 33.5 inch. So medyo mataas siya. Kitang-kita nyo naman na tip nail talaga tayo sa kanya. And by the way, naka-riding shoes tayo na matigas, kaya hindi tayo masyado maka-straight ng paa. Pero yun yung kanyang seat height, tack height to. Hindi siya naka-lowered at hindi siya naka-lifter. Ayan, so pag isang paa natin, ayan, mas madali siyang abutin. So yan lang yung technique pa, isang paa lang. So isang reason kaya wala rin masyado nakabili ng R6 dati hanggang ngayon. Dahil sa kanyang seat height. So marami yung na-intimidate dito kasi yung seat height nito ay parehas halos ng Yamaha R1. So sila yung may mga pinakamataas na seat height that time and until now. So riding position ni R6, talagang ang baba ng clip-ons niya. Talagang yung korte ng clip-ons talagang pababa talaga na parang pa-triangle. So pag hawak ko na ganyan, talagang sub-sub. Sub-sub ka talaga. So ganyan na kanya riding position. Mas madali mag-aero dito dahil nga sa sobrang baba ng clip-on. Pero kapag nag-long ride ka dito, talagang ramdam mo talaga yung bigat. Talagang maraming sasakit sa'yo dito. Pero sa ganitong riding position, perfect to para sa racetrack. And pati yung foot peg niya, mas mataas pa rin kaysa ZX6R. Kaya talagang at home to sa mga aggressive riding and sa racetrack. When it comes to weight, 190 kilos lang si Yamaha R6. Kaya pag tutulak-tulak natin siya, napakadali niyang itulak na halos mabigat lang siya ng konting-konti kay ZX4RR. So magtataka kayo bakit nga ba naging lightweight si Yamaha R6? Mainly dahil yung internals niya naka-titanium valves, naka-lightweight forged pistons. Yung engine cover niya ay gawa sa magnesium, as well as yung subframe niya is also magnesium. Tapos yung fuel tank niya ay made of aluminum. Seat height naman ni ZX6R is only 32.7 inches, kaya hindi tayo masyadong tiptoe sa kanya. Hindi kagaya ni Yamaha R6 na sobrang tip nail na talaga tayo doon. And yung riding position ni ZX6R is talagang yuko din, pero hindi siya kasing aggressive. Hindi siya mas kasing subsob ni Yamaha R6. Kaya ito yung position natin kapag naka-aero position tayo. Maluwag din yung kanyang puan. Madali rin mag-aero position. So hindi ka masyadong makangawit dito during long rides kasi hindi siya sobrang subsob. Yung weight naman niya is 196 kW at yung fuel tank niya ay gawa sa steel. Pero hindi naman ganun kalaki yung weight difference nila. Pag natulak mo naman si ZX6R, talagang ramdam mo na lightweight bike din siya. So try naman natin kung sino sa kanila mas maganda para sa OBR at mas komportable. So ito, for the first time sasakay ako sa back seat or sa pillion seat ng ZX6R. And ang taas ko at nakakalula. Feeling ko tutumba yung motor. So yung seat niya, sa tingin ko lang physically mas malapad yung seat nitong ZX6R. Yung foam niya, malambot naman kumpara mo sa ibang mga sport naked ng Kawasaki. Okay yung seat niya, kaso nga lang pa slide. So parang pupunta ka sa rider, medyo pa ganyan. So, pag hahawak ka sa tangke, usually kasi kailangan mo humawak dito para pag bumipreno. So, ganyan kalayo. Ganyan ka. Hindi komportable pag nakaangkas ka. So, kung OBR kayo at mag-long ride kayo, inaya kayo ng manliligaw nyo o jowa nyo na bumakaride, mag-isip-isip na kayo. Dahil ganito yung tsura. Para kang nagpa-planking o ano, alam nyo na, nakatuwad. So, try naman natin sa R6. Ito, first time ko rin sasakay sa pillion seat ng R6. Ano kaya ang pakiramdam? Kakalula din. Ito, mas tupi yung tuhod ko. Kasi nga mas mataas yung foot peg ni R6 sa rider. Siyempre, tinaas din yung foot peg nung passenger. So, kita nyo yung tupi ng legs ko. Tuping-tupi siya. So, mas nakakangawit sa long ride. And mas maliit yung seat niya. Talagang, ito na lang oh.
Ito na lang yung nakaupo sa akin eh. So, dito pwede sa may mga, may mga yag balls. Naiipit. Ngayon, soundcheck naman natin. Unahin natin tong Yamaha R6 with Akrapovic full system. So, hindi siya ganun kaingay kasi mahaba yung canister. Kaya swapping-swapping lang siya. Low RPM. High RPM. So, malakas din. Palakas ng palakas habang nag-high RPM at matining siya. So, ito naman yung exhaust note ni ZX6R na may M4 Shorty. Puro legit exhaust para quality yung tunog. Malaki yung tunog kasi nga mas malaki din yung displacement niya, 636cc. Mid RPM. High RPM. Yun. So kayo mga tingin, anong natingin sa dalawa? And hi mga katingin, excited ako ngayon, nakinakabahan. Excited ako kasi matetest ride natin ulit tong Yamaha R6. And kung familiar kayo sa kanya, ito yung pinaka unang naging Yamaha R6 natin. I think ito nga yata yun. And binayback natin siya kasi hindi na siya magagamit nung nakakuha. So dati 3K Odo siya, ngayon nasa 8K Odo na siya. Kung maalala nyo yung kinuha natin dati sa Marikina way back, I think that's 2022. So ito siya. Kinakabahan naman ako kasi mataas ang seat height niya. Kung hindi ka pinagpala sa height kagaya ko, kakabahan ka. Napakataas ng seat height, parang halos R1 seat height to. Let's go. Let's go. So yun, ramdam mo yung vibration niya kapag mag-let go ka sa throttle, close ka ng throttle eh, no? Meron siyang vibration. So yun lang yung isa talaga na negative sa akin para kay Yamaha R6, the vibration, kasi na-spoiled lang talaga ako kay ZX6R tsaka kay Yamaha R1 na napaka-smooth ng makina. So meron na siyang quick shifter, sleeper clutch. Napakalakas ng power. And yung dating owner nito tropa ko din yung dating owner nito. Shout out dating owner nito. Sobrang smooth, sobrang lakas. Acceleration wala masyado, pero once na bumunot ka, I think around 8k RPM, talagang bibigyan ka ng power eh. Smooth transmission. Ganda ng throttle response. And napaka lightweight, pero talagang pagka nag-i-slow down ka, nakaramdam mo na yung aggressive riding position niya. Wala yung ating Insta360. Wala yung Insta360 natin dun. So ito ang hirap ng may Insta360 na kumakalimot kasi ito ng pintura, kaya kailangan may karton. Kaya lang, ayan, dumudulas. Siyempre masarap kay 600 Screamer with 16,000 RPM red line na hindi ko alam kung mararating ko. Nakakalula rin, lakas. Napakaganda ng handling. And lalo na syempre ito na yung last na flat plane sport bike ni Yamaha, kaya talagang it's a collector's bike. Mayroon sariling character and it always will bring a smile to your face. Kaya kung meron kang budget at kung may mahanap ka na good deal ng R6, wag mo nang pakawalan. Talagang di ka magsisisi dito. Tsaka kung kaya mong tiisin yung aggressive riding position. Ito naman yung ride natin sa 2024 ZX6R. Revisiting natin ang ZX6R kung kamusta. Kamusta na ba siya after
natin mag-ride ng iba't ibang bikes. Syempre significantly lower ang seat height, almost 1 inch. Exhaust natin syempre Shorty M4, kaya mas maingay. Parang kada mas maganda yung sibat nya. Mas maganda yung brake feel ni Kawasaki kay R6 kasi parehas kay R1. Konting pitik mo lang sumasagad na siya kaagad eh. Ito mas progressive yung feel nung brake master nya. It's also a radial brake master. Madaling mag U-turn. Mga talon. Pasensya nyo na to may gagawin kasi ako dyan mamaya kaya nakaharang yan dyan. Mas less yung vibration ni 6R, pero aggressive yung arangkada, hindi biglang boost yung power. Kaya mas mukhang pakiramdam mo parang mas nakakalula si R6 pag nakabuelo. Pero pag napalitan ng exhaust na Shorty si R6, parehas din naman sila maingay. Ang ganda lang ng design ni Kawasaki sa mga headers nya. Nagkakaroon siya ng parang tunog F1 dahil sa design. Doon magaling si Kawasaki sa design ng headers eh. Ini-emulate niya yung parang trumpet design ng mga Formula 1. Yun lang napansin ko sa mga design niya. Kaya yan o, diba meron siyang parang trumpet like exhaust note. Ewan ko kung napapansin nyo rin, pumili kayo sa music, sa mga instruments, diba yung tunog trumpet. Then handling, pareha silang masarap yung handling, maganda yung handling. As with every super sport, mga 600cc middleweight super sport na sport bike, puro sport, magaganda yung mga handling niya, magagaan, tsaka nimble, maganda sa likuan. Napakasarap din talaga gamitin ng 6R. So R6, 6R, wala kang talo sa kanila, parehas silang panalo eh. Ang hirap talaga mamili sa kanila dalawa. It depends na lang sa preference mo if you're a fan of Kawasaki or a fan of Yamaha. Kahit alin sa kanila pwede mong i-for keeps at for sure maliligayahan ka sa darating na maraming panahon. Pero gusto ko kay Kawasaki, yun nga, yung less vibration. When it comes sa look, syempre subjective yan, may kanya-kanya tayo ng taste. Pero syempre mas marami for sure ang boboto sa looks ni Yamaha R6. Ever since nilabas siya ng 2017, medyo skeptical yung mga tao kasi first time nila nakakita ng ganitong itsura nung time na yon. Pero habang tumatagal, paganda ng paganda yung design niya, talagang na-overcome niya yung panahon. Kumbaga sabi nila napaka-advanced ng design niya nung nilabas siya nung time na yon. Kaya hindi siya agad na-appreciate ng mga tao. Pero nung tumatagal, talagang lalo mo siya ma-appreciate it. And lalo nga nung na-stop production na siya, mas na-appreciate siya ng mga tao. Kasi nga, rare na siya ngayon. Rare ka na makakahanap ng sariwang R6. Pero syempre, hindi naman magpapahuli si ZX6R ever since nilabas siya nung like around 2015, 2016, 2017. Hanggang ngayon, nag-revise na siya ng looks. Pogi pa rin naman siya. Maganda pa rin siya tignan. Sa mga Kawasaki Ninja lovers, talagang satisfied sila sa looks ni ZX6R. Napaka-futuristic and sharp pa rin naman yung looks niya. So, para sa akin, lamang lang konti-konti lang si R6 pero good-looking pa rin si ZX6R. But when it comes to acceleration and mid-range, dito lamang si ZX6R dahil nga mas mataas yung kanya stroke. Kaya mas lumaki yung displacement niya by 36cc. Kaya when it comes to city driving and stop-and-go traffic, talagang mas ma-appreciate mo si ZX6R. Pati sa mga twisties back roads na mga tight turns, dun din lamang si ZX6R dahil linear yung kanyang power delivery. Unlike kay R6, hindi siya good for beginner kasi hindi siya linear. Pagdating ng 8 to 10,000 RPM, dun palang bubulusok yung power niya. So, nung una, ang rangkada mo parang wala siyang power pero bigla kang bibigyan ng power, biglaan.
So, kung ikaw ay newbie, magugulat ka sa power niya. Kaya medyo nakakalula yung pakiramdam kasi bilang sisipa yung power. When it comes to suspension, handling, and ergonomics, talagang ramdam mo na matigas lahat kay Yamaha R6 kasi parang ka nakasakay sa race bike na ginawang street legal. Matigas yung shifter, medyo mas matigas yung clutch, talagang narrow yung kanyang clip-on na sobrang baba, mataas yung seat height niya. Talagang suspension niya, medyo rigid, pati yung frame niya, rigid talaga pang race bike. Talagang lahat matagtag sa kanya. So kung ikaw ay mahilig sa track day, twisties, hardcore sport bike rider ka, matutuwa ka dito. Pero kung occasional ka lang mag-track day or never ka mag-race track at talagang gagamitin mo lang siya more on city, more on long ride, talagang mas pabor kay ZX6R kasi mas malambot yung shifter niya, mas malambot yung clutch. Forgiving yung kanyang riding position, hindi ganun ka-aggressive. Mas mababa ng konti yung foot peg at mas mataas ng konti yung clip-on. Mas mababa din yung seat height. So, all in all, kung di ka rin pinagpala sa height, mas magiging komportable ka kay ZX6R. Kaya may mga lady riders nga tayo na nakakayanan mag ZX6R. So, when it comes to price, siyempre mas mataas si Yamaha R6 hanggang ngayon. Dahil 749 yung brand new niya. Pero, dahil nga, siyempre, naluluma na siya. So, makakakuha ka na ng mga nasa line of 600. So, mas mura na siya compared sa brand new na ZX6R. Pero, siyempre, meron din naman ZX6R na second hand, yung mga 23 and below. And yung 24 na second hand, medyo bumaba na rin. So, halos nagdikit na talaga yung presyo nila. So, para sa akin talaga, depends kung ano talaga yung taste mo. Kung gusto mo ng hardcore na race bike, feels and looks, siyempre kay ZX6R ka. Kung gusto mo ng all-around bike na forgiving sa city and sa traffic, kay ZX6R ka. At kung takot ka mag second hand, siyempre, mag-brand new ka na ZX6R. Ngayon, kung makahanap ka naman ng good deal na R6, kunin mo na kasi syempre dahil nga stop production na, yung value niya hindi na bumababa at posible pang tumaas someday and collector bike na siya. So it depends talaga sa'yo. So kung para sa akin, parehas ako nagkaroon ng maraming R6 at nagkaroon ng maraming ZX6R. Para sa akin talagang meron silang pros and cons and talagang nagdidikit sila Hirap talagang pumili sa kanilang dalawa, parehas silang highly recommended.